Magandang umaga. Makaigan, inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabi niyang matrix ng operasyon ng droga sa loob ng New Bilibid Prison, kung saan ang pinakamataas na opisyal na sangkot umano ay si Senadora Laila De Lima. Bukod kay De Lima, nasa drug matrix din ang kanya umanong dating driver-lover at ilang opisyal sa ilalim niya noon. Narito ang report. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, by the way, you look nice. Fighter talaga. Ito ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Laila De Lima bago niya inilabas ang matrix na umano'y kalakaran ng droga sa Bilibid. Sa isang pahinang papel, nakasaad ang pangalan ng iba't ibang individual at kung paano sila magkakaugnay. Sa mga individual na ito, ang may pinakamataas na katungkulan ay si Senador Laila De Lima. Kapantay niya ang kanya umanong dating driver-lover na si Ronnie P. Dayan. Kilala rin daw si Dayan bilang Boss De Lima. Siya raw ang tumatanggap ng buwanang payola mula kay Nooy Bureau of Correction Chief General Franklin Bucayo na ipinapadaan sa isang SPO1 Palisok na kilalang drug user sa Orbis Tondo, Pangasinan. Sinasabi rin sa matrix na binigyan ng senadora ng house and lot at ilang sasakyan si Dayan. Kasal si Dayan. Madalas din umano itong nakikita sa mga sabungan. Gumagamit daw ito ng isang binibining Cardenosa, isang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Orbis Tondo bilang dummy ng kanyang mga ari-arian. Si Bucayo naman ay natalaga umanong PNP RD-PRO1 sa umano'y pagpapadrino ni De Lima. Matapos magretiro, naging Bucor Chief siya pero kalaunan ay nagbitiw dahil sa umano'y pagkakadawit sa droga. At tulad nga ng mga unang naglabasang ulat, nasa matrix din si dating Undersecretary Toti Baraan na siyang in charge bilang supervisor ng Bucor at pinagkakatiwala ang USEC ni De Lima nung siya pa ang kalihim ng DOJ. Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan na kapatid ni USEC Toti Baraan. Pero tinanggal siya umano ng ombudsman sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa black sand mining at quarrying. Siya rin daw ang trusted man sa umano'y iligal na gawain ni Governor Amado Espino. Binanggit din sa matrix si Espino na ngayon kinatawan ng 5th District ng Pangasinan at naharap sa kasong plunder. Si Espino raw ang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon. Bukod kay Espino, nasa matrix din si BM Raul P. Sison. Bago inilabas ang matrix, muling iginiit ng senadora. Ang pwede ko lang masabi ho ngayon, I say it again, those accusations against my alleged drug links are a complete falsehood. An absolute lie. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.